lumalabas po sa mga development at akin din personal na opinion, ang Senado talaga ang dahilan ng pagka-delay ng trial sa article of impeachment against Sara Duterte. At ang Senado rin ang gumagawa ng paraan at sinisilip ang mga congressman, prosecutors at kongreso na maaari daw merong illegal na ginawa sa article of impeachment. Yan ang lumalabas ngayon matapos nga po na itinuturing na mali at labag sa batas na ibalik ang kaso sa Kongreso. Sa halip dapat ay i-trial. Ang trabaho ng Senado ay mag-trial kapag merong article of impeachment. Pero sa halip na tingnan nila at bigyan ng pagkakataon ang prosecutor na ilatag ang kaso, bigyan din ng pagkakataon ang Defense Counsel na harapin ito, mas inuna ng mga senador ay ibalik yung kaso. Kaya pinagtatawanan ng mga ibang abogado at magaling na abogado kung ano ang pinanguhugutan ng mga senador judge kung bakit ginawa niya ang pagbabalik ng kaso na hindi daw dapat nangyari. Kaya nasyak ang matitinong abogado. Nagulat ang Kongreso at mga prosecutor dahil sa tingin nila maling-mali at hindi dapat ibinabalik ang kaso. Dapat tinatrial. Hindi pwedeng gawa ng palusot at dahilan. At lumalabas pala, dapat saka itanong ng mga senador judge kung legal ang proseso ng article of impeachment pag nabasa na, pag nabigyan ng pagkataong basahin ng mga prosecutor ang kailang kaso. At bigyan din ng pagkakataon ng Defense Counsel kung tatanungin o kukwestiyonin ang legality ng article of impeachment. At lumalabas, at siya naman ang talagang tama, ang magtatanong o haharang magkukwestiyon ng legality ng kaso o ng impeachment at ng article of impeachment, dapat kampo ni Sara Duterte. Pero kabaliktaran ang lahat. Yung mga senador judge, ang silang nagtatanong kung legal o illegal ang article of impeachment. Ang dating ng mga senador judge, para silang abogado ng mga Duterte. Hindi sila judge, para ang dating sila yung tagapagtanggol ng nasasakdal. Kasi ang nagpipetisyon sa legality na kaso, dapat abogado ng may kaso. Ang judge babasa lang ng ebidensya, dokumento, testigo at lahat. Ganun nabaliktad niya po sa malinaw na pagdidelay na naman ito. Nag-dribble na naman ang Senado. Pagkatapos pa pride yung Senate President na parang walang pakialam sa sinasabi ng iba. Ang sinusunod lang niya yung kanyang kagustuhan at ng ilang mga senador. Anong mangyayari dito? Kaya habang ganyan ang attitude, galaw ng ating senador at mga senado, ating pumpantayan ito. Dahil ang hustisya ay kailangan ng taong bayan. Ang taong bayan ang naghahanap ng katarungan. Okay? So kailangan. Pati yung kampo ni Sara, naghahanap din ng kaliwanagan. Kaya dapat ibigay yun. At dahil dyan sa aking puntingin, lalo talaga hong nagagalit, nagkaka-interest. Kaya hindi maiwasan na sunod-sunod na po yung mga rally na naghahayag ng saloobin. Nakitang-kita nila yung pag-dribble, pag-delay at tinetechnical masyado ng mga senador judge ang issue. At hindi nakapokus sa trial. Ganun pa man, dahil nag-resume na sila, okay na yon. Ang problema, nabitin na naman. Kasi babalik sila baka August na. Dahil recess na naman, mahigit na isang buwan. Babalik na tapos na ang 19th Congress, babalik at magre-resume ang 20th Congress sa July 28. So, ayan po. Ayan, ang aking nakikita dyan. Yung galit na pagdududa ng taong bayan lumalakas dahil sa galaw ng Senate President at ng ibang mga senador. Yung motion for dismissal, yung motion na pinagtibay nilang ibalik, lahat pala yun ay illegal. Hindi yan trabaho ng judge. Hindi yan trabaho ng korte ang mag-dismiss ng wala pang pagsisimula ng trial. Matatawa ka talaga. Wala pa yung kaso, dinismiss na. Wala pa yung kaso, hindi pa nga nababasa, pinabasura na, pinabalik na kaagad. Natingnan daw kung legal, ano yun? Tayo ba pag nag-file ng kaso, sasabihin sa inyo ng judge, o baka illegal yung kaso mo. Gano'n, hindi gano'n. Kaya nga dapat i-trial. Kaya dapat nga mag-hearing, mag-trial. Para malaman kung legal o hindi. Hindi pa nagtatrial
Nagduda na sila, baka illegal yan, ibalik ninyo. Ibalik muna natin, baka illegal yan. Saan ka nakakita? Amateur na amateur ang dating. Nakakatawa. Pinagtatawanan tayo sa international community. Pinagtatawanan tayo ng ibang bansa. Pinagtatawanan ng magagaling na abogado ang proseso ng Senado ngayon under Senator Attorney Escudero. Di ba ang linaw? Wala pa yung kaso. Hindi pa nababasa. Pinabalik na, parang binabasura na. Tapos hindi makapaghintay yung mga senador, judge. Sila yung nagpapadismiss. Sila yung nagdi-delay. Hindi naman trabaho nila yun. Ang trabaho nila sumuri ng ebidensya. Mag-trial para malaman kung anong ebidensya at paano ipagtanggol ng kabilang kampo o ng Defense Council. Ganon eh. Ay nako. Mapapailing ka na lang. Yan po ang bunga, mga kaibigan. Huwag kayong magagalit. Yan ang dahilan ng inyong maling inilalagay ng mga senador sa ating Senado. Hindi po ako nagkulang. Every election, before election, lagi ako nagsasabing ating suriing mabuti. Hindi pasikatan, hindi paramihan ng pera, hindi pagalingan lang sa entablado ang pagsalita ang dapat maging senador. Dapat may alam, dapat abogado dahil pag dumating ang ganitong panahon, hindi naman natin masasabi. Ang impeachment biglang dumarating yan. Kapag ka umaabuso ang mga impeachable official sa ating mga batas at kailang kapangyarihan, lahat sila ay subject for impeachment. Trial. Eh paano magta-trial kung hindi alam yung trabaho? Ay di tatango-tango pa lang dyan. Sasali ka sa botohan, hindi mo pala alam mo binoto mo. Ha? Isipin mo, no, 18 senador, ang tingin nila mali yung article of impeachment. Eh hindi pa nga nasusuri nila, mali na. Hindi pa nga nila nakikita, sinabing mali na. Ano yun? Saan galing yun? Saan ang pinaghugutan, no? Yun ang nakakatawa. Kaya lalo pong nanggigigil ang mamamayang Pilipino at lalo pong dumadami, tumitindi ang mga opinyon at analysis ng mga abogado, mga legal, mga eksperto sa law, sa constitution, eksperto sa batas. Lahat sila halos. Wala pa akong nadinig na kahit isang abogado mula kahapon kamakalawa na pumutok ang balitang yan. Walang nagsabing tama ang ginawa ng Senado. Lahat ng abogado ang sinasabi, saan ginawa yan? Paano nyo ginawa yan? Anong inyong basihan dyan? Illegal yan. Labag yan sa saligang batas. Yan ang naglulumiyad na paninindigan at tanong at sinasabi ng mga magagaling na abogado sa loob at labas ng gobyerno. Pero sabi ni Escudero, hindi ko kayo pakikinggan. Wala akong pakialam sa inyong opinion. Nirespeto ko yan, pero hindi yan ang masusunod. Ang aking kagustuhan, ang kailang kagustuhan bilang impeachment court, yun daw ang kailang susundin. Wow! Lord, save the Philippines. Antabayanan nyo. Marami pang pwedeng mangyari. Please like and share, subscribe and follow sa ating mga channel, Mike Abby Opinions, yung kabila yon. At ito naman, MA Pinoy TV.